Ang video ko po ngayon ay si Dodong ang pinaluto ko. Tinuturuan ko si Dodong, first time talaga ni Dodong magluto ng chicken na prito. Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Ang video ko po ngayon ay si Dodong nagluto ng kanyang paboritong chicken fry. Pinahimas-himas ko muna sa kanya yung manok ng asin, mga ilang segundo, at pinabandawan ko rin yung manok, hugas ng mga 3 beses ito po, ganyan pagkahugas niya guys. At pagkatapos ng pagkahugas niya, pinadrain ko muna yung chicken at naghiwa siya ng bawang pang palasa sa kanyang manok. Ito hindi na sa ating panglasa, ang iba hindi lagyan ng bawang, sa amin nilalagyan. Pit-pit lang siya ng mga ilang piraso ng mga butil ng bawang. Ang sabi ko lang sa kanya na mag-ingat sa kutsilyo kasi malaki at matulis. Kusugada kasi si Dodong tuturuan ko, kaya maganda sa turuan. Tinuturuan ko siya kasi mag-computer na naman to paalis. Sa panahon ngayon, mga bata hindi talaga pwedeng hindi mag-computer, no? Minsan nawawala sa bahay mo, kahit may cellphone, papunta talaga siya sa computer. Kahit 5 pesos, pupunta yan sa doon, maaliw na siya. At mo din si Dodong minsan gusto niyang magpaturo pag magluto. Ayan, nilagyan na ng magic sarap. Hindi siya mahilig sa mga manghang, kaya walang black pepper. Kalamansi lang po nilalagay at saka yung garlic. Asin lang, okay na, at saka MG. Pinahimas-himas ko sa kanya until mag-mix yung mga asin at saka yung mga magic sarap. At mamaya dito, pagkatapos kumain, mag-computer na naman to si Dodong. Tinuruan ko rin siyang magligpit sa kanya yung ginagamitan yung nag-marinate ng manok. Mga ilan-ilan mga hugasan may natira kasi nag-snack kami, kumain ng bahaw na may natirang pagkain. Kaya nahugasan na rin yan lahat. Maasahan na talaga to si Dodong sa gawaing bahay. Marunong na siyang tumulong. Hindi lang naman sa ganito yung tinutulong niya, marami pang bagay. Ako yung nanay ba nga, tuturuan yung anak sa pagluto. Hindi natatakot na mapaano sila. Sa mga maganyang bagay, hindi talaga tayo matakot. Kasi kung mag-isa na lang sila, marunong silang kumain na at magluto. At magsaing na rin siya. Sabi ko, 3 beses din hugasan ng bigas. At makalipas na mga ilang segundo, si Dodong nag-marinate. Matapos na marinate na yung chicken at minabadburan na niya ng harina yung manok. Naka-sit aside lang talaga ako sa kanya. Tumitingin ako sa kanya kung anong ginagawa niya. At ayan na, nalagyan niya lahat ng harina at nilunod niya. First time niyang nagpaturo at first time ko rin nagturo sa kanya kasi interesado man. Sige, magluto ka dong. Sabi ko, huwag mo itapon kasi matalsikan ka. At yung unti ka, pag natalsikan ka, gumagawa po kayo, nilibiro ko lang siya para hindi siya matakot. Mabilis lang ma'am ng perito at magturo kay Dodong. May reward nga lang, maghingi siya ng 20 pagkatapos daw niya magluto. Paraanin siya para makapira siya at mag-computer na naman. Sabi niya, isiksik ko na lang lahat mama kasi sayang din yung matira. Kaya pag naluto daw to, kasya na daw sila kasi liliit. Ang may utak ng anak ko. Yung sinayang niya, nainin na malapit ng maluto kasi kumukulo-kulo na. At mga ilang segundo na luto na rin. Ayan na yung finished product ni Dodong na fried chicken. Pwede na kaming makaulam nito. Sobra pa. Kaya pala siya naglambing kasi may plano. Tapos tingnan mo yung niluto. Masarap. Masarap yung luto ni Dodong. Wala yung lasa na mga langsa. At binibiro ko siya dyan. Kasi napapagod na daw kuno siya. Sabi ko, huwag magpagod kasi pag mapagod ka, maging bakla ka, tawang-tawa siya. Kasi naman, yung ate niya, puro babae, yung kasunod niya, mga kilos, parang magbabae na rin ay delikado. Ang gusto niya magpulis daw kung siya ulit, kaya mag-army. Tama lang. Pero kung ano na naman yung hilig ng anak ko, hindi ko naman sila pag-ayawan. Goal lang na, hindi to lang din ako parati sa gilid. Nag-antay kami ni Dodong ng aming niluluto, mga ilang segundo para ibaliktad na rin. At ako na lang nagbaliktad, parang hindi pa kaya ni Dodong, parang mapasok sa tingin ko. Ang sabi ko sa kanya, bantayan mo yung niluto niya. Yung ginagawa niya, naglaro pa talaga siya. Ako naman dito, naglalaba, nagwawasing, kaya marami akong nagawa. I-manifest ko sa lahat ng mga sisik ko. Shout out talaga lahat sa mga sisilabs ko nang mag-i-engage sa aking video. Kahit hindi ako naka-engaging pero nakita ko, babalikan ko talaga. I-manifest ko lahat yung mga sisilabs ko na monetize na po tayo. Ang ating mga anak, no, pag hindi natin yan mag-guide, no, lumalaki silang walang alam at hindi sila maghirap, o diba, pangit yung ganun.
okay lang kung mayaman, eh hindi, mahirap lang talaga kami. At yung anak ko, my G is from high school. Kami lang nag-make up, lahat. Siya lahat nag-ano ng design ng kanyang susuotin. Tapos sinabi ko, i-feel mo yung pagka-ano mo, pagka-living mo. At i-ano mo yung, i-enjoy mo yung life mo habang nag-aaral. Huwag mo isipin yung mga isa sa paligid mo, i-go mo lang yung anong future mo. Nakaantabay lang po kami. Kasi sabi niya, minsan di pala niya makalimutan yung binubuli siya ng kaklase niya dati. Naranasan kasi yun nung kinder niya na binubuli siya at tinusok siya ng ballpen or pencil sa balikat niya. Lahat pala ng mga bata natutruma sa pinagdaanan nila. Kaya yung mga anak niyo, bantayan niyo talaga. Lalo na nasa school sila, no? Tanungin mo talaga kung anong nangyari sa kanila kasi minsan tumatahimik lang yung anak natin kasi minsan nahihiya sila o natatakot magsabi sa atin. Hindi talaga ako nag-i-stick ng anak ko kung anong gagawin niya. Basta igulang niya ng kabutihan, wag lang yun sa kasamaan. At ang sabi ko sa niya, mahigpit ako pag narito ka sa pader ko at nag-aaral ka. Ang ayaw ko nung pagkatapos mo mag-aral, magkalat-kalat ka sa kalsiye. Dapat nakauwi ka na sa bahay na pagkatapos mo mag-aral, hindi na maglakpat sa. Pinapayagan ko naman siya magsama sa kanyang friend, magpunta sa mall, kahit saan. Basta lang umuwi ng tama at hindi free ang laag, no alcohol, no drugs. Basta lang safety always. Yung anak ko naman busy sa kanilang events. Ako naman busy sa home service. Ayan, papunta na ako sa home service ko. Ito kasi yung client ko na bahaw na to mga ilang weeks na hindi ko napuntahan. Kada tawag kasi niya, may namassage ako at napapagod na rin ako. Hindi na ako mag-massage kung ma-over na ako sa pagod. Kung makaya ko naman na makakain ako, hindi na ako magpagod. Sa tama lang talaga ng lakas ko. 3 client ko nag-home service, nanawagan ako sa awa ng Diyos, okay naman. Dito lang pala yung meet up namin sa bandang Corales Extension sa bandang Water District. Dito ako sa mapitan banda ng gilid ng Water District, doon pala sa sauna papuntang doon sa SM. Nag-meet up na kami ng aking client. Ayan na, sinundo na ako. Hindi ko na lang siya pinipicturan para sa kanyang privacy. Kasi wala din ako pahintulot na mag-video ako. Kaya hindi ko siya pinipicturan. Please like and share para po makabuo po ako ng next video. Thank you very much. God bless.